know the millions of Filipino nationals that are in the area. And so the first concern that we obviously have is the safety of our people. And we, at this point, the only reported casualty is the one that I reported last Sunday. We are hoping that that will be the last of it. But of course, we are continuing to monitor yung ating mga embassy, lahat ng mga attaches natin ay patuloy na umiikot at kinokontak yung ating mga Filipino workers sa iba't ibang lugar. At dahil ito'y hindi madaling gawin, dahil as you know, patuloy ang pagbubomba ng mga area na ito at nagsasagutan na Iran, binobomba sila ng Israel, ang Iran binobomba ng Israel at saka ng US. Ang Iran naman ay sumasagot at saan-saan na, lumawak na ang mga area na tinatamaan ng mga missile, ng mga bomba ng Iran. At yung mga sinasabi natin hindi apektado noon, medyo tinamaan na ngayon. And that is why we meron tayong mga pinaplano dapat na mga ruta kung saan natin mailabas ang ating mga kababayan, mga foreign work o overseas workers. Ngunit yung mga rutang yan ay sumara na dahil nung una, hindi naman sila binobomba. Ngayon, binobomba na. So, very, very fluid ang situation. Kaya patuloy namin monitor. We are in continuous contact, constant contact with our labor attaché, of course, our ambassadors, our labor attachés, and our defense attachés para malaman kung ano ba ang sitwasyon.